Ito ang latest update sa nawawalang beauty pageant contestant at guro sa Batangas na si Catherine Camilon na magpasanggang ngayon ay nawawala pa rin. Isang buwan na ang nakakalipas. Isang pulang SUV na Honda CR-V natagpuan ng PNP HPG4A. Pinaghihinalaang may kaugnayan sa pagkawala ng teacher at beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon sa otoridad, ang SUV ay nakita sa Barangay Dumuklay, Batangas City, gabi ng November 9, 2023. Dinala ang na-recover na sasakyan sa Camp Miguel Malvar para sa imbestigasyon at kung ito nga ba ang parehong sasakyan na inilarawan ng dalawang lumantad na testigo. Sinusuri ngayon ng mga imbestigador ang isang pulang SUV na inabandona sa isang bakanting lote sa Batangas City. Aalamin ng mga otoridad kung ito na nga ba ang sasakyan na pinaglipatan sa nawawalang guro at beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon sa ulat, sinabi ni Police Colonel Jacinto Malinaw Jr., Regional Chief CIDG4A, una raw napansin ng mga tao ang pulang CR-V na walang plaka na nakaparada sa Barangay Dumuklay noong November 8. Sa latest update na inilabas ng pamunuan ng Philippine National Police or PNP, malaki ang maitutulong ng paglantad ng manaturang witness sa paglutas sa kaso ni Catherine. Una rito, sinabi ng dalawang testigo na nakita nila si Catherine na duguan at inilipat sa isang pulang SUV. Ayon sa naging revelasyon ng masaksi, nakita raw nila ang grade 9 teacher at naging kandidata sa Miss Grand Philippines 2023 na duguan habang nasa sasakyan na nakapark sa bakanting lote sa isang subdivision. Kasama sa isinasagawang imbestigasyon ang paghahanap ng mga posibleng bagay o dugo na maaring makatulong sa pagsisiyasat sa kaso ng nawawalang biktima. Dinala na ang sasakyan sa Batangas Provincial Police Office para isailalim sa forensic test. We are still waiting for the result of SOCO operations for possible presence of biological trace evidence like hair or blood. Sabi ni Malinaw sa text message. This is a continuing effort aside from other investigative activities that we are conducting. Dagdag pa niya. October 12 nang huling makita si Camilon na naglalakad sa loob ng isang mall bago nawalan sa kanya ng komunikasyon ang pamilya. Isang pulis ang itinuturing na person of interest sa kaso ni Camilon. Narito ang kwento ng dalawang witness sa pagkawala ni Miss Grand Philippines contestant Catherine Camilon. Ito tayo sa isa pang pampainit naman nating balita mga kapatid ha, may humarap daw na dalawang testigo sa kaso ni Catherine Camilon. Siya po yung beauty queen na napaulat na nawawala mula pa noong October 12. Sabi raw nila sa mga pulis, nakita nila si Camilon noong mismong gabing iyon, naduguan ng ulo at inililipat pa ng sasakyan. Alamin nga po natin ang latest development and update po hinggil sa kasong ito. Makakasama natin ngayong umaga si Police Lieutenant Colonel Citadel Gawiran na siyang PIO po ng PNP Calabarzon or Region 4A. Magandang umaga po, Colonel. At maraming salamat po sa paggising po ng maaga, ma'am. Yes, Sir Mon. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng taga-subaybay ninyo. Magandang umaga po. Opo, ma'am, nasaan daw po yung dalawang witnesses na binabanggit nung makita nila yung nangyari? At personal ba nilang kilala si Catherine Camilon? Yes po. Based po dun sa nakala po ng CID 4A po. Nung gabi na yon ng October 12, nandun sila dun sa place of incident na kung saan ay napahinto sila doon. May nakita silang mga kalalakihan na may daldalang isang parang isang babae na walang malay at parang may nakita silang dugo at inililipat nga mula sa isang SUV papunta sa isa pang sasakyan na SUV. So, nung time na yon, ayon sa kanila ay nakita sila nung isa sa lalaki at kinonfront sila at tinutukan sila ng baril at pinaalis sila. So, natakot sila kaya umalis sila dun sa area. At nalaman nga nila sa mga balita na itong babaeng ito ay si Catherine at dahil sa takot nila ay yun nga through sa news, social media nakilala nga nila na ito ay si
si Catherine na hinahanap natin at yun nga, lumutang sila at nagbigay sila ng information Opo. sa ating CIDG. Opo. Ma'am, klaruhin ko lang po ha. Personal ba nilang kilala itong si Catherine o hindi? At saka nakita Hindi nila yung po. muka ng biktima? Opo, hindi po nila personal nakilala, nakita lang po lang nila sa news, social media, at pati yung sasakyan na ginamit ni Catherine nung gabi na yun, yun yung natandaan nila. Kaya yun, gusto nilang tumulong at yun nga, lumutang sila at Opo. nagbigay sila ng kanilang salaysay sa CIDG. Eh bakit ngayon lang daw po sila lumantad? Almost a month after na po. Opo, of course, medyo natakot din po sila, especially nung gabi na yun ay kumbaga ay tinutukan sila ng baril nung isa sa mga lalaki na nakita nila. So, medyo naging hesitant sila. But, of course, nung November 6 nga ay kumbaga ay personal na silang pumunta sa CIDG para magbigay ng kanilang salaysay. I see. Meron na po tayong person of interest na police, if I'm not mistaken, ma'am. Tama po, di ba? And we understand kung hindi pa siya pwedeng pangalanan. Pero nasaan na po itong naturang police at naka-hold po ba siya ngayon? Opo, nasa admin holding po siya ng regional office at doon po siya under monitoring po siya ng ating regional office at yun po, pinukunan din po siya ng salaysay ng CIDG. Although yung mga sagot niya sa interview is more on kumbaga generic lang muna ang kanyang binibigay na information. For the record, ma'am, ano po yung relasyon nila ng beauty queen na si Camilon? Meron silang parang tatawag na may romantic relationship sila, kumbaga mag-boyfriend, mag-girlfriend nitong POI natin at saka itong si Catherine. Oo. May mga lumalabas din po, no, na CCTV na nakita si Camilon sa mall. Ano po yun, ma'am? Ano po indication? Yes po, yun yung pong araw na nagpaalam siya na may pupuntahan siya. So, punta siya ng isang mall and then prior po yun, prior the incident. Opo. Yes po, and then meron siyang pinuntahang gasoline station. Yung po yung text niya sa mother niya nung araw po na yun. Opo. So far, Colonel, nasa na po tayo ngayon sa investigasyon at kumusta rin po yung kanyang pamilya nitong nawawalang beauty queen? Opo, ang CIDG naman po ay in close coordination po sa family pag may mga kailangan information. Actually, personal pong pinupuntahan po ng CIDG yung family ni Miss Catherine Camilon. And right now po, nakikipag-ugnayan po sila sa Highway Patrol Group para po doon po sa involved na sasakyan para malaman po natin kung sino po may-ari o kung nasaan po ito, possible location po nung dalawang sasakyan. Yung pa rin po yung sinakyan na SUV ni Catherine nung araw na may report siya nawawala at yung nakita po nung dalawang witness po doon po sa place of incident, yung pinaglipatan kay Catherine. Okay. Ano po, no? Ang hirap pong isipin, mga kapatid, kasi mag-iisang buwan na nga po halos na nawawala po itong beauty queen. Talagang hindi pa nga rin po nakikita. Bukod po sa naturang pulis na may, kumbaga, naging karelasyon nga po nitong biktima, may iba pa po ba tayong mga persons of interest na natukoy na so far, Colonel? Well, yung HPG din naman po ay yung sa anggulo po na sasakyan. So, nung November 3 po, mayroon po silang na-file na criminal complaint ng staff at carnapping. Doon naman po sa person of interest pagdating po dun sa sasakyan na ginamit ni Catherine na SUV. Dahil napag-alaman na ito pala ay kumbaga ay may mga fictitious name at lugar. So, on the part ng HPG, meron po silang na-file ng staff and carnapping
pagdating po dun sa SUV. So, yun din po yung focus ng ating highway patrol team. At yun po, Okay. right now, so sa paglutang nitong dalawang witness ay may nabanggit ulit na isang sasakyan. So yun pa po isa nating tinututukan in close coordination with the Highway Patrol Group para po makita po natin, malaman yung location ng dalawang vehicle na po, yung sinakyan ni Opo, yung... Catherine at itong pinaglipatan po sa kanya. Alright. I understand talagang continuous po yung backtracking, yung investigation po ng police hinggil po dito sa kasong ito. Maraming salamat po, Colonel, at makikibalita Yes, po. po ulit kami kung sakali po may mga development pa. Maraming salamat at magandang umaga. Maraming salamat din po at good morning po. Dito tayo sa totoo, walang kasinungalingan. Dito tayo sa totoo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.